Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Noong mga December, mga wakas ng December 1832 hanggang sa umpisa ng January 1833, binigay ng Diyos ang isang revelation na ngayon nahanap sa Doctrine and Covenants section 88. Sabi ni Joseph Smith na itong revelation ay isang dahon ng olibo, yung olive leaf. Dahil ito ay parang nagbibigay ang Diyos ng kapayapaan sa mundo. Mas lalo mahalaga ito dahil sa revelation na pinag-usapan natin last week, yung tungkol sa digmaan na mangyayari. Nangyari naman ang revelation na yan ilang araw lang bago nangyari itong revelation na tungkol sa kapayapaan. Itong revelation na ito sa section 88 ay may marami talagang magagandang bagay dito. Masyadong marami talaga para sa isang lesson lang. Dapat siguro 5 lesson or higit pa para sa section lang ito. So, ang pag-usapan natin ngayon ay ilan lang sa mga bagay na gusto kong i-focus para sa lesson natin ngayon. Sige, so sa panahon nito, halos isang tuon na mula sa vision na binigay ng Diyos kina Joseph Smith at Sidney Rigdon tungkol sa degrees of glory, yung sa section 76. Dahil sa lahat ng mga ibang revelation na binigay simula noon, mas lalo ang tungkol sa priesthood, ang mga saints gusto talaga nilang malaman mas lalo tungkol sa kaharian ng Diyos, tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan natin. Gusto nilang malaman ang lahat na pwede tungkol sa Ebanghelyo. Kaya nagumpisa ang revelation na ito sa pag-uusap tungkol kay Yesu Cristo, yung liwanag niya, ganoon din ang Espiritu Santo. Siyempre, mahalaga naman ang mga topic na ito, pero hindi muna natin ito pag-usapan dahil meron naman ito sa mga ibang lesson din. Pagkatapos niya, nag-usap ang Diyos tungkol sa mga kaharian ng kaluwalhatian. Basahin natin ang sinabi niya sa Doctrine and Covenants section 88, verses 22 hanggang 24. Sapagkat siya na hindi makasusunod sa batas ng isang kahariang celestial ay hindi makakayanan ang isang kaluwalhatiang celestial. At siya na hindi makasusunod sa batas ng isang kahariang terrestrial ay hindi makakayanan ang isang kaluwalhatiang terrestrial. At siya na hindi makasusunod sa batas ng isang kahariang celestial ay hindi makakayanan ang isang kaluwalhatiang celestial. Kaya nga siya ay hindi nararapat para sa isang kaharian ng kaluwalhatian. Sa makatwid, talagang titiisin niya ang isang kaharian na hindi isang kaharian ng kaluwalhatian. Kaya ayon sa mga verses na ito, nakikita natin na sa susunod na buhay, titira naman tayo sa kaharian kung saan natin kaya. At depende naman yan sa mga decision natin sa buhay na ito. Basahin natin ang isang quote ni President Russell M. Nelson. Kung pinipili natin ng di matalino na ipamuhay ang mga batas ng celestial ngayon, pinipili nating mabuhay na mag-uli na may katawan celestial. Pinipili nating hindi mamuhay kasama ang ating pamilya magpakailanman. Kaya malungkot naman isipin yan, pero nasa atin yan. Pinipili naman natin kung saan tayo pupunta pagkatapos ng buhay na ito ayon sa mga decisions natin sa buhay ngayon. So, ano kaya kung nararamdaman natin na hindi natin makayanan ang pamumuhay na celestial dito sa mundo? Isipin lang ba natin na ay hindi na natin kaya, so I guess sa susunod na buhay siguro terrestrial lang ako. Hindi ko na makasama ang pamilya ko. Siyempre hindi. Kailangan subukan talaga or sikapin natin talaga umabot sa celestial kingdom. Kahit kuminsan mahirap naman, depende naman ito sa gusto natin gawin at kung ano yung focus natin, yung priorities natin. Basahin natin ang sabi ni President Russell M. Nelson ulit sa parehong talk niya na itong lahat ng quotes niya sa lesson na ito galing sa Think Celestial niya na talk na binigay niya.
Kaya basahin natin ang isa pang quote nito. Narito ang napakagandang balita ng plano ng Diyos, ang mismong mga bagay na magpapabuti sa inyong mortalidad sa mainam na matatamo nito ay siya ring magpapabago sa inyong buhay sa buong kawalang hanggan sa pinakamainam na matatamo nito. Ngayon, upang tulungan kayong maging karapat-dapat sa saganang mga pagpapala ng masalangit para sa inyo, inaanyayahan ko kayong sanayin ang pag-iisip ng celestial. Ang pag-iisip na celestial ay nangangahulugang pagiging espiritual sa kaisipan. So, paano ba ito nangyayari? Basahin natin ang isa pang quote ni President Nelson. Sa pag-iisip ninyo ng celestial, unti-unting nagbabago ang inyong puso. Nanaisin ninyong manalangin ng mas madalas at mas taos-puso. Kapag celestial ang pag-iisip ninyo, nanaisin ninyong iwasan ang anumang bagay na humahadlang sa inyong kalayaang pumili. Ang pag-iisip ng celestial ay makatutulong din sa inyo na sundin ang batas ng kalinisang puri. Habang nag-iisip kayo ng celestial, makikita ninyo ang mga pagsubok at oposisyon ng may bagong pananaw. Habang nag-iisip kayo ng celestial, madaragdagan ang inyong pananampalataya. Kaya kung nag-iisip tayo ng celestial, na ibig sabihin na yung spiritual na mga bagay yung isipin natin, mas lalo yung focus natin sa eternal, yung walang hanggan na mga bagay, ibig sabihin magbabago tayo. Babaguhin tayo ng Diyos dahil sa mga ginagawa natin. Yung mga kagustuhan natin, magbabago yan. Magiging mas lalo or mas pareho sa mga tao na pwedeng tumira sa celestial na kingdom. Kaya yan ang kailangan natin gawin sa buhay na ito. Mag-isip tayo ng celestial at habang iniisip natin ang mga celestial na bagay, gawin natin ang mga decision natin sa buhay ayon sa iniisip natin. Yan ang invitation natin at ito ay galing din sa talk ni President Nelson. Kaya itong invitation ay galing talaga kay President Nelson. Kapag hindi maganda ang inyong sitwasyon, mag-isip ng celestial. Kapag tinutukso, mag-isip ng celestial. Kapag binigo kayo ng inyong mga mahal sa buhay, mag-isip ng celestial. Kapag namatay ang isang tao ng maaga, mag-isip ng celestial. Kapag may isang taong may malubhang sakit, mag-isip ng celestial. Kapag hindi mapahinga ang isip ninyo sa problema, mag-isip ng celestial. Habang gumagaling kayo mula sa isang aksidente o pinsala tulad ng ginagawa ko ngayon, mag-isip ng celestial. Kaya sana mag-isip tayo palagi ng celestial. Think celestial talaga tayo palagi. Tutulong yan talaga sa buhay natin. Magiging mas masaya tayo at lalapit mas lalo tayo kay Yesu Cristo. At yan din ang isang sinabi ni Yesu Cristo sa Revelation na ito sa section 88. Gusto niyang lumapit tayo sa Kanya. Basahin natin yan sa Doctrine and Covenants 88, section 63 hanggang 64. Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makasusumpong. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Ano man ang inyong hinihingi sa Ama sa aking pangalan, ipagkakaloob ito sa inyo na marapat sa inyo. Kaya sana, palagi natin subukan na lumapit kay Yesu Cristo dahil lalapit siya talaga sa atin. Yan din ang journal prompts natin sa linggong ito. Anong mga karanasan ang nagpakita sa akin na lumalapit si Yesu Cristo sa akin habang lumalapit ako sa Kanya? Ano ang susunod kong hakbang para lumapit kay Yesu Cristo? Kaya sana gawin natin ang lahat ng kaya natin para lumapit kay Yesu Cristo. At ang isang bagay na tutulong dyan sa atin ay ang pag-isip ng celestial. Sige, so ang isa din na bahagi dito sa section na ito ay tungkol sa pagtututo. Mahalaga talaga ang edukasyon sa Diyos. Mahalaga sa Kanya na natututo tayo palagi. Basahin natin ang ibang sinabi niya tungkol dito. Sa section 88 verses 77 hanggang 78.
At pinibigyan ko kayo ng isang kautusan na ituturo ninyo sa isa-isa ang doktrina ng kaharian. Masigasig kayong magturo at mapapasa inyo ang aking biyaya upang kayo ay higit na ganap na matagubilinan hingil sa teorya, sa alituntunin, sa doktrina, sa batas ng Ebanghelyo, sa lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos na mararapat ninyong maunawaan. Kaya dapat matuto tayo tungkol sa lahat ng mga bagay tungkol sa Ebanghelyo. Pero ganoon din, kailangan din matuto tayo tungkol sa mga bagay sa mundo, yung mga secular na mga bagay, mga natututunan natin sa eskwelahan o sa kahit sa pamumuhay lang. Kailangan matuto din tayo ng ganyan. At basahin natin ang sinabi ng Diyos tungkol dyan sa verses 79 hanggang 80. Hinggil sa mga bagay na kapwa nasa langit at nasa lupa at sa ilalim ng lupa, mga bagay na nangyari na, mga bagay na nangyayari, mga bagay na talagang malapit ng mangyari, mga bagay na nasa tahanan, mga bagay na nasa ibang bansa, ang mga digmaan at ang mga pagkaligalig ng mga bansa at ang mga kahatulan na nasa lupa at kaalaman din tungkol sa mga bansa at sa mga kaharian, upang kayo ay maging handa sa lahat ng bagay kapag muli ko kayong isusugo na gampanang mabuti ang tungkulin na kung saan ko kayo tinatawag at ang misyon na aking iniaatas sa inyo. Kaya kahit matuto tayo sa eskwelahan, yung mga bagay doon, mahalaga yan. Magamit natin ang kaalaman na yan sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, sa pag-uusap sa mga tao na miyembro o hindi miyembro. Magamit din natin ang halimbawa yung mga science ng mga bagay sa susunod na buhay. Kung abot tayo sa celestial kingdom, magiging pareho tayo sa Diyos na gagawa din tayo ng mga mundo. Kaya kailangan natin malaman kung paano gawin yan. Kaya lahat ng mga bagay na ito, magagamit natin sa buhay na ito at sa kabilang buhay. Kaya kailangan matuto tayo palagi. Kahit tapos na tayo sa pag-aaral sa high school or sa college, kailangan pa rin matuto pa rin tayo palagi sa Ebanghelyo at sa mga ibang bagay. Kuminsan, ang mga bagay na natututunan natin ay tungkol sa dalawa, yung sa Ebanghelyo at sa makamundong bagay. Pero tutulong lahat nito para mas lalong lumakas ang pananampalataya natin. Basahin natin ang sinabi ng Diyos tungkol dyan sa verse 118. At sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya, masigasig na maghangad at magturo sa isa-isa ng mga salita at ng karunungan. Oo, magsiliksik kayo sa mga pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan. Maghangad na matuto, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya kailangan hanapin natin ang katotohanan kahit saan mahanap. Kung sa mga aklat, kung sa pananampalataya, kung sa pakikinig sa mga tao sa simbahan o sa labas ng simbahan, lahat ng katotohanan ay galing sa Diyos. Kaya kahit saan natin nahahanap, kailangan hanapin natin doon. Siyempre, hanapin natin talaga yung katotohanan, hindi ang ginagawa ni Satanas na hindi totoo, pero iniisip ng mga tao na totoo. Kaya yan ang mahalaga na meron tayong Espiritu Santo kasama natin palagi para malaman natin ang katotohanan. Dahil ang Espiritu Santo, siya ay nagpapatotoo tungkol sa katotohanan. Sige, may isa pang bagay na gusto kong pag-usapan sa lesson na ito. At yan ay nahahanap sa section 1 or section 88 verse 119. Isaayos ang inyong sarili, ihanda ang bawat kinakailangang bagay at magtayo ng isang bahay, maging isang bahay ng panalangin, isang bahay ng pag-aayuno, isang bahay ng pananampalataya, isang bahay ng pagkatuto, isang bahay ng kaluwalhatian, isang bahay ng kaayusan, isang bahay ng Diyos. Kaya sa verse na ito,
nagsasalita si Jesucristo tungkol sa templo talaga dahil ito yung kautusan na gumawa ng templo sa Kirtland. Pag-usapan natin yan sa ibang lesson. Pero magagamit din ito para sa sarili nating buhay. Yung sarili nating tahanan, kailangan din natin gawin na parang templo. Dapat ang bahay natin ay isang lugar kung saan pwedeng pumunta ang Espiritu Santo at maramdaman natin siya dahil sa ginagawa natin doon. Dahil maayos siya, hindi naman kailangan mayaman tayo na maganda talaga yung buhay na or yung bahay natin. Pero kailangan lang na malinis naman o kailangan na iniimbitahan natin palagi ang Espiritu doon sa bahay. Kung may mga picture tayo ni Jesucristo, ilagay natin sa mga walls natin. Basta gawin natin ang bahay natin na isang lugar kung saan kung magbibisita si Jesucristo, hindi tayo mahihiya. Dahil malalaman natin na magugustuhan niya doon, dahil sa pagmamahal na nararamdaman doon, at dahil sa Espiritu Santo na talagang welcome doon. Welcome sa tahanan natin. So, kagaya ng sinabi ko kanina, marami talagang bagay dito sa Section 88 na pwedeng pag-usapan. Kaya sana, pag-aralan natin lahat ang buong section na ito ng mabuti talaga. Dahil marami talaga itong mga bagay na maganda para sa atin. Alam ko na dapat lumapit tayo kay Kristo palagi. Gawin natin yan sa pag-iisip ng celestial. Imbitahan natin ang Espiritu Santo sa buhay natin at sa tahanan natin at punta tayo sa templo palagi. Tutulong yan talaga sa atin, sa buhay natin at sa susunod na buhay. Itong iniwan ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Sige, so sa susunod na lesson, ang pag-aralan natin ay section 89 hanggang section 92. Salamat sa panonood.